Yo yo, what's up mga kabuting-ting? Yan, mayroon tayo ditong repair na ang brand ay TCL. Ito ay 10 kilograms. Ang nagiging problema nito ay ayaw lang daw mag-drain. At andito tayo ngayon sa Barangay Ayahag. Sakop ito ng St. Bernard. At bago ko ito ipagpatuloy itong video na ito, kung ano yung nangyari, kung bakit hindi ito nagde-drain, ay kwento ko lang sa inyo yung mga nare-repair ko sa araw na ito, araw ng Miyerkules. Kahapon kasi ay hindi ako nakapag-repair. So ito yung buhay na mano ko kanina, bali 16 inches. Ang brand nito ay Camel. Ang nagiging problema nito ay umuugong lang at pinalitan ko lang ng bushing sa harap. So ito yung bushing na pinalitan ko. Yan. So yan yung buhay na mano ko kanina. At pagkatapos nito ay naghanap ako ulit at ito naman yung nahanap ko. 18 inches na Camel pa rin ang brand. Ang nagiging problema nito ay ayaw gumana. Okay ang bushing, okay ang kapasitor. So ang ginawa ko lang dyan ay nag-bypass lang ako mga kabuting-ting. At itong dalawa na ito mga kabuting-ting na repair ko kanina, hindi ko na video dahil napakaingay. Kaya hindi ko na binidyo kung paano ko ito ni-repair. So pagkatapos nito ay naghanap ako ulit at yun nga, bali ito yung TCL. At balik na tayo dito sa ating ginagawa na twin tap washing machine na ayaw mag-drain. So ayan, bali tayo dyan ay nagtanggal ng mga tornilyo. Tapos tanggalin natin yung takip. Tapos ayos lang natin yung ating camera para kitang kita yung ginagawa. At kung makikita nyo mga kabuting-ting ay nakaangat na. Tapos yan, kung makikita nyo, pag i-drain siya, tapos ilagay siya normal, yung kanyang switch doon sa taas ay bumabalik naman. Yan, malinis naman dito mga kabuting-ting. Walang barya at wala ding himulmol. So, dyan ay tatanggalin ko muna yan at ay aayos ko yung pinagkabitan ng hook. Ito, yung nasa gitna. Dahil parang maluwag. Tapos ibabalik lang natin yung spring. Yung spring naman dyan ay maganda pa naman, lang problema. Tapos lagay lang natin yan kung saan nakasabit yung hook dyan mga kabuting-ting. Tapos yan ay ating higpitan lang. Ayan. Tapos ayan, kung makikita nyo umaangat. Tapos umaano rin naman, bumabalik. So dito ay dito tayo sa pulsator. Titignan natin dito. At dito ay inaayos ko lang yung aking tripod dyan mga kabuting-ting para makita nyo yung sunod na gagawin. At gumamit lang ako dyan ng gunting para matanggal yung nasa gitna dahil mayroong tornilyo dyan. Tapos yan ay ating tanggalin lang yung tornilyo. Dapat ang hindi ko maglaba ka hindi kuhaon. Kaya ini utro patuyo, makatag na maputo ayaw. Yan dyan ay ginagalaw ng bata yung aking tripod. Nay puntel-puntel diha. Sudah na. Ayan, iangat lang natin at kung makikita nyo ay malinis. Sama kanin nga imo ra bang Malinis mga kabuting-ting. Dito sa washing machine na ito ay nalilito ako kung bakit ayaw mag-drain. So ayan ay ibabalik lang natin sa pagtornilyo yung pulsator. Ayan, nahigpit na yan mga kabuting-ting. Sunod ay ilalagay lang natin itong tinanggal natin sa gitna. Kung sa baga takip para hindi makita yung tornilyo. At dito ay pinabuhusan ko muna ng tubig para malaman kung magdi-drain ba ito or hindi dahil wala naman tayong nakitang barya or kahit himulmol. Napakalinis. Ayan, di-drain lang natin yan. Tapos dito ay nakatago yung hose sa ilalim ng sasakyan. Yan, kung makikita nyo ay hindi malang bumulusok yung tubig kahit malinis. Dito ay nakakalito pag mga ganito mga kabuting-ting. Ayun yung may-ari. Yan, pinabuhusan ko pa ng tubig ulit. Yan, naka-drain naman na yan. Pero yan, kung makikita nyo ay walang tagas. So dito ay inangat ko pa nga yung pinakaano pero ayaw pa rin.
So, dyan ay bubuksan natin ulit yan mga kabutingting. At bago natin yan bubuksan, ayos muna natin yung ating kamera para kitang kita. Ayan, ikot ulit. Yan, may tubig pa yan mga kabutingting. Yan, bubulusok. Nung pagbulusok dyan sa tubig mga kabutingting ay nag-ano na ako, nakapag-isip na ako baka dito ang problema sa hose. Dahil wala namang barya or himulmol dito sa pinaka drain valve. Tapos doon din sa pulsator ay wala. Yan, binalik ko muna yan dyan. Bali may tubig pa ng kaunti yan mga kabutingting. At sunod na ginawa ko dyan ay yung hose mga kabutingting ay tatanggalin natin yan. At dyan sa kamay ko na yan mga kabutingting, dyan sa puno ay marami akong na pisil na pera dyan. So kailangan nating tanggalin yung hose doon sa pinakailalim niyan at ingatan lang natin yan na wag mabutas. Ayan. So dyan sa sinabi ko, dyan sa pinakapuno, dyan sa may kamay ko na yan ay marami akong napisil na barya. So trinay kong iano kung may barya bang malaglag. Ayan. Piso na kinalawang na mga kabutingting. At mayroon pa yan mga kabutingting sa pinakapuno ng ano, ayun, kalaglagan na. Yan, kwarta daw sabi ng may-ari mga kabutingting. So ang sunod na ginawa ko dyan ay kailangan kong tanggalin yung hose mga kabutingting dahil marami pa dyan sa pinaka dyan oh, hindi matanggal. Kaya gumamit ako dyan ng gunting, tapos lagaring bakal gumamit din ako dyan. Nahirapan ako dyan sa pagtanggal dahil madikit na madikit. Dapat pala dyan ang ginamit ko dyan ay flat screw lang, pero pag flat screw kasi ang gagamitin natin dyan ay lalaki ang butas. Pagbalik nyan mahirapan naman tayo, kaya ang ginamit ko dyan ay lagaring bakal. Kailangan natin yan tanggalin dahil may mga barya pa dyan sa hose. Bali nakukuha namin dyan na pera ay mga 40 yata mahigit or 40 pesos. Siguro matulog gamay. Magdalang kusuba kayo mo. Medyo nahirapan ako dyan sa pagtanggal ng hose dyan mga kabutingting. Kagwang talaga itong mga barya na ito. Dapat talaga yung ating mga bulsa bago natin labhan ay dukutin muna natin kung may mga barya ba. Dahil katulad nito, bali ginagawa na lang ng may-ari nito, tinatabo na lang. Ayan, nandyan yung mga barya mga kabutingting. Ayan o, kinalawang na. Kinalawang na yung iba naman ay bago pa. Yayamanin din kasi yung may-ari nito. Ganda ng bahay ng may-ari nito mga kabutingting. At mayroon pa yan mga kabutingting, hindi lang yun. Binigay ko muna sa may-ari yung barya. Tapos dyan ay aking pinisil-pisil. Meron pa akong mga napisil na barya dyan. Napalingin. Sa tong lingin. Ayan o. Lingin naman. Medyo mahirap tanggalin yung barya dahil 10 piso at saka 5 piso kasi. Ayan, laglag na. Nagupid-upid naman di ay. Parang mayroon pa yata dyan. Ay, bigaan. Ayan, yan yung mga nakuha mga kabutingting. Pinulot naman din ng may-ari. Siyempre kanila yan. At mayroon pa yata akong napisil dyan na pera. Kung hindi ko napisil yan ay sigurado Di, pasiritan dito as hose. mahirapan talaga ako dyan. Or medyo nahirapan talaga ako lang. Nahirapan talaga ako dyan. Ayan, nagpabalik-balik na yung aking salita ang kagwang. Ayan. Bali, may pera pa yan. Ayun, nalaglag na mga kabutingting. Kinalawang na. Ayan, dyan ay pinisil-pisil ko pa yung hose mga kabutingting. Bali, wala na akong napisil. Kaya ayan ay ating ibabalik na.
tubo rahing sangit. Ayan lang yung nagiging problema sa washing na ito. Hindi. May barya. Ano kung bakit ganito? Dapat ito siya, dapat nakarekta dito. Ang problema, meron pa kasi nito. Dryer mon. Hindi. Mao? Oh, yan yung nagiging dahilan. Tapos, hindi nyo pa dinukot yung mga bulsa. Kaya ayun. Kaya, buwan raya. Yan, bali narinig nyo, pinaliwanagan ko yung may-ari kung bakit nagkaganito yung washing nila. Hindi rin kasi maganda ang pagkaano nito. Yung pinaka tubo nito dapat ay diretso, naka-L pa kasi. Yan, kung makikita nyo, naka-L. So dyan mga kabuting-ting ay binalik ko na yung takip. Tubig nga. Dagko ang 5. So dyan ay tuturnilyo lang natin yan. Bali, 3 tornilyo lang naman yan. At pass forward lang natin dito. 35, 40 to may kuan. 40 kapin. Palit lagi bugas lagi na. 40. Sa kilo. Yan, makabili na daw ng bigas yan mga kabuting-ting, 1 kilo. Kilo ng bigas. Sabi ng may-ari. So, ito yung pera na nagiging dahilan mga kabuting-ting kung sige, bakit na bubuhat hindi ka ito dito. magdi-drain. So, dyan ay pinabuhusan ko ng tubig para malaman kung ito ba ay okay na. At sunod ay di-drain natin yan. Ayan, bumulusok na yung tubig mga kabuting-ting. So, yung mga barya lang ang nagiging dahilan. So, yan, maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.